Magandang umaga sa lahat at magandang tanghali at magandang gabi sa buong mundo na aming mga viewers. Sana sasamahan mo kami sa aming ngayon nga pag-aaral. Patuloy natin ang ating tinatalakay na Three Angels Messages. At nabanggit na natin, napag-aralan na natin ang first angel's message na makita natin sa Apokalipsis sa kanyang kapitulo 14, versikulo 6 City, ganyan. Kay at City. 7. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan, upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. 7. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. So tapos na tayo sa pagpahayag kung ano ang matakot kayo sa Diyos. Paano natin mapakita or paano natin gagawin yung matakot tayo sa Diyos? So, napag-aralan na natin yon. No? Susundin natin ang kanyang utos. Tutuparin natin ang kanyang kautusan. At if you love me, keep my commandments. At ngayon, ito namang magbigay kaluwalhatian sa kanya. So gusto ng Diyos na tayo ay magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Ngayon, paano natin maibigay ang kaluwalhatian sa Panginoon? No? Atong babasahin natin, Brother Fred, yung 1 Corinto. Corinto, 31. Okay. 1 Corinto, 31. Sabi dito, kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Eh bakit nagsabi dito na, kaya kung kayo'y magsisikain man, o nagsisiinom man, o anuman ang inyong ginagawa, ay gawin natin gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. So mayroon palang pagkain, mayroon palang iinumin o ginagawa sa tao na hindi magbigay na ikaluwalhati ng Panginoon. Okay? Anong example yan, Brother Fred? Sa pagkain. Sa pagkain, halimbawa, yung bawal na ayaw ng Diyos na kainin, lalo na sa ating panahon, nagbigay ang Panginoon ng mensahe na hindi na tayo kakain ng ng laman, kahit anong laman, no? Dahil yan ay pag-aaralan natin sa mga Meron tayong topic na special ganyan. Kaya isa yun sa pinagbabawal na mga pagkain ay hindi dapat, lalo na yung baboy. Babasahin natin bakit mayroong magtatanong, bakit hindi ipapakain ang baboy? O yung ano ba yan? O baboy. Sa Leviticus 11:7 at 8. Ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapat hindi ngumunguya karumaldumal nga sa inyo. So, isa yan sa ayaw ng Panginoong kainin. Pag kumain ka niyan, ibig sabihin, hindi ka makakaluwalhati sa Diyos. Huwag kayong kakain, sa versikulo 8, huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan. At ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin ang karumaldumal nga sa inyo. So, pag kinain natin yun, sabi ng Panginoon, siya yung gumawa ng baboy, siya yun ang nagsabi sa atin na hindi natin yun kakainin ang kanyang laman at hindi natin hihipuin ang kanyang bangkay, dahil karumaldumal yan sa atin. Kung tayo ay umiibig sa Panginoon, kung tayo ay natakot sa Panginoon, ay pakinggan natin, susundin natin yung kanyang sinasabi. Dapat tayo ay manampalataya. Kung ano sinabi ng Diyos, dapat yun ay gawin.
bagaman imposible sa atin, mayroong katwiran na nagsasabi na, ginawa naman yan ng Diyos, bakit hindi pakakain? Mm. So mga ganong mga katwiran, may katwirang nilinis na, ay hindi naman nilinis ng Panginoon yung hayop, ang nilinis ay yung kasalanan. O tingnan natin, Brother Fred, sa Oo. Juan 1, sa kanyang versikulo 29, sabi dito, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kasalanan pala. Mm. So anong kasalanan ng baboy? Eh bakit siya ay naging malinis? Noong si Kristo ay ipinako sa krus, wala. Ang kasalanan ng mga tao sa buong sanlibutan, yun ang nilinis sa nung ipinako si Kristo sa krus. Hindi hindi ang baboy. So kaya Wala namang kasalanan yung mga hayop. wala namang Kaya kasalanan. hindi lilinisin. Dahil ang lilinisin ng Panginoon, kaya siya pumunta dito, ay ang kasalanan Kasalanan ng ng tao. tao. Hindi kasama yung hayop dahil wala naman niyang hindi Wala naman siya kasali sa kasali. kaligtasan yan, sa salita ng Panginoon. Oo. Oo. So hindi yan kasali. Pero yung tanong kanina, Brother Fred, bakit may gumawa ang Diyos ng baboy ay hindi naman ipakain? Sabi nila, pag ginawa, ipakain yun talaga. So, kung makita natin yun, ano ang dahilan? Bakit ginawa ng Yung mga Diyos? katwiran ng iba, yung mga ganon, gustong-gusto nila yung baboy. Kaya nangangatwiran sila na nilinis na yun para makakain sila. Pero ang importante, ang salita ng Diyos ay hindi maaaring suyin. Kaya tamo si iba ni Adan, sinuway nila, kahit marami ang nagkasala sila. Okay. Kaya dapat hindi na tayo mangangatwiran sa Diyos kung ano sinabi niya. Kaya, Tingnan natin sa awit, no? Tingnan natin sa awit, yung binigkas ng Panginoon sa kanyang bibig. Tingnan natin kung babawiin ba niya yon. O ngayon sinabi niya, karumal-dumal yan sa inyo. Eh, babawiin ba niya yun nung sinasabi niya na, ngayon pwede na yan kasi nalinis na yan dahil sa kamatayan ng Kristo. So, tingnan natin sa awit 84, 89, versikulo 34. Sabi dito, ang tipan ko'y hindi ko sisirain, ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi. So sinabi ng kasi Panginoon. sinabi ng Panginoon na huwag kang kakain nun. Hindi niya babaguhin. Yun ang pananampalataya ng tao. Ang hinihingi niya, manampalataya ka, maniwala ka kahit sa tao imposible. Kaya hindi niya babaguhin yung kanyang mga sinabi. No. Si Adan nga, si iba, hindi in-excuse ng Panginoon. Napalaya sila sa Eden. Gawa nung sa kasalanan nila, sa tingin natin, maliit lang yun. Pero malaki ang impact. Gawa nung si Kristo ay bumaba dahil sa kasalanan yun. At siya nagdusa, naghirap para tubusin doon lang sa kasalanan yun. Okay. Kaya huwag na tayong mga tuwiran. Kung bawal man, tulad ng baboy, ay huwag na kayo mga tuwiran. Huwag na tayong kumain nun. So sabi nila sa Israel lang yun. Kung hindi tayo susunod, hindi tayo kasali sa kaligtasan na ibibigay sa Panginoon doon sa Israel. At saka nagbigay ang Panginoon ng dugtong, pwedeng dumugtong ang mga hintil. Pag madadaanan din natin yan sa ating pag-aaral. So tingnan pa natin yung isang sinasabi ng Panginoon, Brother Fred. Pag marumi na yan, makakuha pa ba tayo ng malinis? No? Sa Job, sa kanyang kapitulo 14, versikulo 4, sabi dito, sinong makakuha ng malinis na bagay sa marumi? Wala. Pag ginawa ng Diyos yung baboy na karumal-dumal, hindi yan ipakain sa atin, wala talagang makukuha dyan na malinis. Kahit anong parte sa katawan ng baboy. Tingnan So, natin isa lang yung yung example sa
yung magsisikain kayo at magsiinom, kung anong gagawin natin ay dapat ikaluwalhati sa Panginoon. Oh, yun ang Oh. sa 3 So, angel meron message. tayong mga pag-aaral tungkol dyan na in detail bakit hindi yan ipakain at ano pa ang hindi ipakain. Na yung pagkakainin natin yan, hindi tayo nakabigay ng kaluwalhatian ng Panginoon. Sa inumin, Brother Fred. No? Mga kunti-kunti lang ang ating ibigay sa ating mga examples. At saka sa pasimula, idagdag natin ito, Mm-mm. ang binigay ng Panginoong pagkain kinda Eve at Adan Mhm. ay mabawasan natin sa Genesis 1:29. Babasahin mo. Sa ating babasahin. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Ang binabanggit ay pagkain, nagkakabinhi. Bawat pananim sa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi ay sa inyo'y magiging pagkain. Original na pagkain, walang binabanggit dito na kumain sila ng sa buhay nila. Tapos ay ang pagkain yan, tapos ang edad nila ay umabot na si Adan ay 930. 930. 930. Kasi ngayon, hirap na ang 100 sa tao dahil kahit na lang anong magustuhang kainin, kakainin. May nang si Sir Ping nakain ng sawa? Meron. Oo, kung makapunta doon sa ibang lugar, ay nagpaksiw ng sawa. Kaya parang ang tao, yung pakuan ang kanyang sarili, yung bang kulang break. Walang break. Kaya pag sinabi ng Panginoon bawal ang baboy, ay parang ayaw nila noon na sundin. Gawa para sa kanila, masarap yun. Di ba? Masarap sa tao. Kaya daming tao na kain ng baboy. Kaya sa palengke, ang number 1 na binibili na ulam ay baboy. Diba? Baboy. Pero bawal sa Panginoon. Hindi makabigay luwalhati sa Hindi Kanya. makakabigay. Hindi sa ating pinag-aaralang 3 angel. Nagbigay kayong kaluwalhatian sa Kanya. Ngayon, punta naman tayo sa yung iniinom natin. Sa iinumin naman, dahil binanggit na kung kayo nagsisiinom, ay gawin ninyong lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Doon sa binasa kanina, 1 Corinto 10:31. Ano naman ang ayaw ng Panginoong pagkain? Inumin. Inumin ay hindi tama na hindi gusto ng Diyos na uminom ka na kasama ang alkohol. Pag subukan mo yung karne, isaw-saw mo sa alkohol, naputla yun. Marang naluluto. Ay bakit? Minsan, karamihan inilalagay sa tiyan. Yun, masama yun. Yung pagkain na iniinom na hindi para sa tao. Kaya yung ating binasa kanina, ang binigay ng Diyos, humaba ang kanilang buhay at saka malalaki silang tao, ay ang pagkain nila ay bungang kahoy na nagkakabinhi at kasama na dyan ang mga gulayin. Mga gulay. At ang gusto ng ang tao, nangangailangan ng tubig. Kasi yung ating katawan ay, malaking porsyento ng ating katawan ay tubig. Kaya, tubig ang dapat na natin pure na iinumin. tubig. Yun ang ikaluwalhati sa Panginoon. Makaluwalhati sa Diyos yan. Di ba? Sa panahon ni Daniel, naalaala natin yun ang kasaysayan sila ni Daniel ay na mabihag, noon sila ay magagandang lalaki sila, mga bata pa, mga binata, ay nagpili si Nabucodonosor ng mga kabataan na kanilang tuturuan ng mga siwa doon sa
Babylonia. Napili sila, maaaring mga maglalaro o kung ano, ay mababasa natin dyan sa 1 na hindi sila kumain nung pagkain ng hari. Daniel 1:8. Oh. Sabi dito, ngunit pinasyahan ni Daniel sa Mm. kanyang puso na siya hindi magpapakahamak sa pagkain ng hari o sa alak man sa kanyang iniinom. Yan, no? Kaya't kanyang hiniling sa pangulo ng mga bating na siya'y huwag mapahamak. No? Ay, takot siya sa Diyos. Takot Kaya siya nga sa Diyos. Dito sa sa versikulo 12, ipinamamanhik ko sa iyo na subukin mo ang iyong mga lingkod, sabi ni Daniel, na 10 araw at bigyan kami ng mga gulay na makain at tubig na mainom. Isa ito mabuting example si Daniel sa atin. Dahil si Daniel ay isang tao ng Diyos. Matatakutin sa Diyos. Matatakutin sa Diyos. Masunurin. At ang kanyang ginagawa ay ikaluwalhati sa Panginoon. Dahil sa kanyang ginagawa, siya ay binigyan ng Diyos ng karunungan sa pag-interpret sa mga ng panaginip. Yung mga naginip si Nabucodonosor. At ipinahayag ng Diyos sa kanya ang mga mangyayari sa hinaharap. At saka, siya, naging propeta. Maganda ang katawan niya. Mga siya malusog. No. Kaya ituloy mo yung anong naresulta ng 10 araw? Na ng kanya, pinagbigyan sila noong katiwala sa mga pagpapakain. Okay. Sa versikulo 15, sabi dito, at sa katapusan ng 10 araw ay napakitang lalong maganda ang kanilang mga mukha at sila'y lalong mataba sa laman kaysa lahat na binata na nagsisikain ng pagkain ng hari. 10 araw lang yun. Malaki ng resulta na sila ay malulusog kaysa doon sa mga kasama nila na mga binata. So ngayon, kung anong ginagawa natin, ang gagawin natin para ang Diyos ay ating maluwalhati ay gaganapin natin ang kanyang kautusan. Susundin natin yung kanyang mga salita. So gumagawa tayo ng mga gawain. Gawin natin ang mga sinabi ng Diyos sapagkat ang kanyang salita ay subok, mabisa. Ang kanyang salita ay may kapangyarihan. Dahil yung salita na yan, ay yan yung nagawa ng langit at lupa. Kaya makapangyarihan ang salita ng Diyos, itong ating pinag-aaralan, na napakaganda nito. Marami tayong pag-aaralan dito. Ito subaybayan, i-review, para makita natin yung mga punto. No? At saka isa pa, kung lalampas tayo sa kasaysayan, ay saka na natin yung dadaan ng pag-aaral, ay mayroong uusig sa bayan ng Diyos. No, dahil diyan galit ang dragon sa nasunod ang utos ng Diyos. Kaya kailangan masanay ng tao na huwag kumain ng laman, kundi gamaya tayo kay Daniel na kahit siya nasa hari, bihag siya, hindi siya natakot na kagalitan siya, ay ginawa niya na hindi siya kumain ng pagkain ng hari. Biruin mo, Steve, yung pagkain ng hari, hindi basta-basta yan. Pero yung mga kabataan na kasama niya na kumakain sa pagkain ng hari, sila ay naging hindi sila kasing talino ni Daniel. Hindi sila masing nadaig sila sa kalusugan. So ngayon, dito na naman tayo sa hukom, no? Sabi dito sa verse 7, tapos natin sa matakot kayo sa Diyos, magbigay kaluwalhatian sa kanya, sapagkat dumating ang panahon ng kanyang paghatol. So sa 1 Pedro kapitulo 4 sa kanyang versikulo 17, sapagkat dumating na ang panahon ng pagsimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Diyos? Sa ebanghelyo. Itong ebanghelyo na 3 angels message, ito ang walang hanggang ebanghelyo. No?
ito ay walang hanggang magandang balita. Walang katapusan. Walang katapusan. Hanggang sa langit patuloy pa na tayo ay may Oo. pag-aaralan. No? Ang paghuhukom sa bahay ng Diyos pasimula. Pasimula ng ano, parang Yung mga paaralan. yung mga masasamang tao hindi pa sila huhukuman. Ang bahay ng Diyos, ang bayan ng Diyos, doon magsimula ang paghuhukom. So, sabi dito, at kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Diyos? Kaya, yung three angels message na sinasabi na last message of mercy, dapat atin itong maintindihan at atin itong mai-apply sa ating buhay para tayo ay sa paghukom, nung pagdating ng paghukom, Paghatol. Yung binabanggit dito sa Tagalog, King James Version, sapagkat dumating ang panahon ng kanyang paghatol. Ibig itong paghatol, huhukman. Huhukman ang ating mga nagawa. Huhukman ang bawat tao. Huhukuman. Dahil ang tao maliligtas at hindi maliligtas sang-ayon sa kanyang nagawa. Yan. So, yan ang babasihan. Walang isang na makaligtas, no, makaalpas sa hukom ng Panginoon. Walang ma-excuse, no. Susuriin, no. Sa sunod dagdagan natin 'yan. Okay. Dito na naman susuring mabuti. Okay. Merong mga aklat doon Merong nakasulat ang makalibro. ating mga ginagawa. Kaya yung gawa natin, huwag na tayong tumutol kung bawal man yung baboy dahil huhukuman tayo pagdating ng araw, dadating yun na tayo hindi naniniwala sa Diyos. Kaya mag-ingat tayo, gawa nung kahit maliit ang kasalanan, malaki, sinusuri at nilalagay ng Panginoon sa libro. Para pagdating ng araw, yun ang titingnan kung ano ang resulta ng kalalagyan ng tao. No? Kaya mag-ingat tayong gumawa ng pagsuway sa Diyos kung ano ang kanyang utos na ayaw, katulad kay Adan na huwag ay at sinuwayan, ayun ay kasalanan. Okay. Sapagkat ang pagsalangsang sa kautusan ay kasalanan. At ang kasalanan, ang bayad ay kamatayan. So yun ang kuha ng Panginoon. Kaya siya nagparito para mapabuti ang ating kalagayan. No. At ibinigay niya sa atin itong mga salita niya para tayo ay mabigyan ng pangangaral or mabigyan tayo ng ano ang dapat nating gagawin na ikalulugod sa Kanya. Ito sa Hebrehanon 10, sa kanyang versikulo 30, sapagkat ating nakikilala, yaong nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, at muli, huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. So, ito ang, hindi tayo ang maghuhukom, walang taong pinahintulutan na maghukom, no? Maghatol. Alam mo, Sister P, ang ginagawa natin sa araw-araw, ay yun ang magdidepende ng ating kahantungan. Kung ano yung ginagawa mo araw-araw, yun ang magiging pasya kung saan ka ilalagay yung kahantungan mo. Kaya tayo mag-ingat sa araw-araw, tayo binakakasuway sa Diyos, ay kailangan natin yung baguhin dahil ang Diyos talaga ay hukom na matuwid na hukom. Sa Hebrew 10:30, sapagkat ating nakikilala, yaong nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, at muli huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. So, di ba sabi yung pasimula ng paghukom ay sa bayan ng Diyos. Kaya, lagi tayong mag-ingat. No? Kung ano ang sinasabi ng Panginoon, yun ay fix. Hindi natin yan pwede na bigyan natin pa ng mga reason. Bigyan pa natin ng mga paliwanag na pwede pa kahit hindi. No? Kasi ang Diyos ay huhukuman tayo. Walang makaalpas. Walang Walang makaka-excuse, walang makakawala. Kahit ka magtago sa batong buhay,
ikaw ay kita ng Panginoon. Kita tayo. Susuriin ang iyong buhay na nangyari simula nung ikaw ay magkaisip. So, naintindihan na natin, no, ang sabi ng tatlong anghel na ang hukom ay sa kanyang bayan pasimula. Hmm. At dito, sabi dito, siya ang gaganti. Hindi tayo magaganti pag mayroong taong nag-ano sa atin na parang tayo ay naapi, ay ano na lang, idalangin na lang o magpakababa, Tayo idalangin na lang ay, ang nato gusto sa ng Panginoon Panginoon. ay magpakababa. Siya ang gaganti, At- siya ang magbigay ng hatol, At hindi ang gusto tayo. ng Diyos, tayo ay magpaubaya sa kanyang sinasabi. So, dito lamang tayo sa hukom, na paliwanag na natin kung paano ang paghukom. Dadagdagan pa natin ito muli. Oo. O alam natin kung paano natin ibigay ang kaluwalhatian sa Panginoon at ang paano tayo matakit ng Diyos. So, maraming salamat sa iyong sasama sa aming pag-aaral. God bless sa lahat. Dito sa kabila, si Brother Fred ay hanggang sa muli nating pagsasama. God bless din sa inyo.